Tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinakaimportante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama nyo gabi-gabi, Panggap, Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Panggap, Ruth Abaw Live. Magandang gabi mga mister, mga misis. Kumusta na po kayo ngayong araw na ito ng Miyerkules? Kumusta ang ating mga sex lives, mga miss? Ande, love life muna. Love life, mga mister, mga misis. Nako, maganda tatalakayin natin ngayon, ha? Eto, mamaya ang pag-uusapan natin. Ano ang paborito niyong posisyon? At ano ang ibig sabihin niyan? Ayan, Mr. at Mrs. Ano ang paborito niyong posisyon? Alam niyo ba na merong, kumbaga, merong sinasabi ito tungkol sa personality ninyo, sa personalidad ninyo, kung bakit ito ang mga paborito niyong posisyon. Ayan, okay? At syempre, dahil sa ating mga topics, ang mga love life ni Mr. at ni Mrs. ay nabubuhayan, isama mo na dyan ang mga sex lives dahil of course, dahil na rin sa Krebsy, nag-iinit dahil sa Krebsy. Marami mga nagte-text sa atin na garantisado daw talaga sa kanila yan. And of course, ang mga kalusugan natin, gumaganda. Meron lamang tayong isa na nag-post ng kanyang testimonial sa Krebsy Facebook page. Nawala yung kanyang frozen shoulder. Dahil sa Krebsy, nagpapasalamat siya. Mamaya babasahin natin yung testimonial ng isa sa ating users sa Krebsy Facebook page. Siyempre, bumababa ang blood pressure. Ayun, yung nag-testimonial na yun, nabawasan din yung kanyang mga maintenance medicine dahil sa Krebsy. So, nakakapagpababa ng BP, sugar, uric acid, cholesterol. Pagkatapos, sumasarap ang tulog, nagkakaroon ng maraming energy, humahaba ang buhok, nawawala ang mga migraine attacks, pati ang mga asthma attacks dahil sa Krebsy. At syempre, narariyan ang ating paboritong kape, ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Narito na siya, ang manananggal ng mga maintenance medicine, fellow ng Royal Institute for Alternative Medicine ng Singapore, si Dr. Bonnie Bernardo. Hi, Doc. Good evening. Hi, good evening, Panggap. Sa inyo pong lahat, magandang gabi. Kamusta po kayo? Kumusta dyan sa Laguna? Umuulan ba sa inyo dyan, Doc? Ay, hindi naman. Medyo mainit ngayon. Except kahapon umuulan. Umuulan. Okay. Oo, ngayon hindi magandang panahon. Bago tayo magkalimutan, unahin na natin yung clinic schedule mo. Oo. Yung po sa mga nagtatanong, ayan, Friday po at Sunday, Saturday po yung schedule namin ng clinic. Of course, sa Saturday, yung po mga nakapila at nag-aabang, yung po sa Marikina, Kainta, dyan po sa Sanchez Wellness po. Itanong niyo po kay Tita Dang para po doon sa exact address at saan po kayo dapat pumunta. Ayan. Na location. Okay, o sige. So, mamaya, Doc, ang pag-uusapan natin, ito, kagaya ng binanggit ko kanina, yung palang mga paborito nating mga posisyon, ay it has, parang meron siyang, it says something about our personality. Ayan. So, kaya, ano gusto mong gagawin? kaya mamaya, magkakaalaman kung ano mga favorite position at anong ibig sabihin yan para sa atin. Ayan, okay. So, para doon sa mga listeners natin, mag-text po kayo, ha? Sa 0916-160-8168. I-text po ninyo kung ano yung paborito nyong posisyon, okay? Hindi ko muna sasabihin kung anong mga ibig sabihin yan sa personality. Mag-text muna kayo, 0916-160-8168, kung ano ang paborito nyong posisyon. Mapababae at mapalalaki. And of course, mag-text din po kayo ng inyong mga katanungan sa ating Krebsy at sasagutin po yan ni Doc Bonnie Bernardo. Okay, magbabalik po kami ni Doc Bonnie. Sandaling-sandali lamang po. Panggap, Ruth Abaw Live. Ito ang DWIZ 882. Sawa ka na ba sa pagbabayad ng mataas na bill ng kuryente? Halos sa pagbabayad na lang ba ng kuryente napupunta ang sweldo mo? Sawa ka na ba ng kapapaypay dahil lang sa hindi mo afford ang magpakabit ng aircon?
Naiinis ka ba dahil kahit anong tipid mo ng kuryente ay mataas pa rin ang binabayaran mo? Pwes, mga Mr. at Mrs., eto na ang sagot sa inyong matataas na electricity bills. Narito na ang Endo-Ergic Thermodynamic chips mula sa Japan. Tinatanggal ng mga chips na ito ang excess o sobrang radiation o kung tawagin ay electropollution mula sa ating mga appliances. Ang resulta, mas nagiging efficient o maayos ang daloy ng elektrisidad sa ating mga appliances upang makatipid sa ginagamit nitong kuryente. At dahil dyan, maaring bumaba ang inyong electricity bills ng mula 25 hanggang 50%. Kahit ano pang hinihintay nyo, kabitan na ng Endo-Ergic Thermodynamic chips ang inyong mga appliances ngayon. Para sa karagdagang detalye at mga tanong, pwedeng mag-text sa 0920-223-5888. Muli, ang kanilang text line 0920-223-5888. Magandang araw sa inyo, mga brother and sisters. Ako po si Lito Wenceslao, user po ng Krebs sa ngayon. At sa tulong na pinagkaloob sa akin ng Krebs na napagaling niya po ako, kami mag-asawa. Nung una kaming magpa-check up kay Doc Bunny, meron kaming mga sakit-sakit sa ako, meron akong fatty liver, at saka meron po pananakit ng aking bewang. Nung ma-check up po kami ni Doc Bunny, lumabas po sa aming resulta na meron kaming buhabuhangin dito sa kidney ko. Kaya ang naging hatol niya sa amin, mag-take kami ng Krebs. Binigyan kami ng 20 araw na para ma-testing namin, masusubukan namin yung Krebs. At pagkatapos ng 20 araw, nagbalik kami rito upang ma-check up ulit kami ng quantum. Awa ng Diyos, ang resulta ng check-up namin, yung aking fatty liver ay medyo lumiit na ang size niya. Tapos yung aking pananakit ng bewang, nabawasan na yung mga bato-bato ng konti sa aking pantog. Kaya sabi niya ni Doc Bunny, ituloy din namin daw ang pag-inom ng tanlad, sambong, tsaka pandan. Yun ang ginagawa naming agua tiempo, katulong ng sabay ng Krebs. Kaya kami mag-asawa, umiinom ng Krebs, siya sa gabi lang, ako sa umaga at gabi. Kayo mga brothers and sisters, sa tulong ng Krebs, bababa rin na ang mga cholesterol nyo, tsaka mga sugar. Kami, nag-check up kami ng sugar every week. Nasa level kami ng 105, ang misis ko 111, minsan 102, 106, ganyan. Hindi tumataas, nag-shoot up yung aming mga sugar. Kaya mag-take na rin kayo ng Krebs. Masusubukan ninyo. Okay, salamat sa Krebs. Salamat kay Doc Bunny at kay Pangga. Krebs, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-448. I-like din po ang aming Krebs Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Krebs. I would like to thank Flawless Skincare Clinic for my dermatological services, lalong-lalo na po sa aking dermatologist na si Dr. Evelyn San Luis. Siya po ay matatagpuan sa Flawless 5th Floor Mega Mall, Mondays to Fridays, 1 p.m. to 7 p.m. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Jewels Clothing Store para sa aking mga clothes at sa aking mga t-shirts. You can visit them at any SM, Robinsons, and Walter Mart department stores na malapit sa inyong mga lugar. Please check out their ongoing sale where you can buy great t-shirts for only 100 pesos. Pangga, Ruth Abal, live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Eto muna mga mister, mga
mga misis, coffee break po muna tayo. Alam niyo po ba na 9 sa bawat 10 Pilipino ay nagkakape? Love na love ng Pinoy ang kape, pero dapat love na love din po natin ang ating kalusugan. Kaya naman kung magkakape na rin lang tayo, doon na tayo sa kapeng may kakaibang sangkap na mainam para sa atin. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix, sinangkapan ng Korean ginseng na nagtataglay ng ginsenosides na tumutulong sa ating katawan para maging masigla, mabigyan ng enerhiya at patalasin ang ating isipan. Hindi lamang po yan dahil meron din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant na mayaman naman sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucans na tumutulong para magkaroon ng malakas na immune system. Kaya ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix, hindi lamang po basta kape dahil sa mga kakaibang sangkap nito. Mabibili ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix sa mga leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide. Okay, Doc, bago tayo sumagot, ito pala muna yung mga posisyon na pagpipilian ng ating mga listeners. Okay, so mag-text po kayo kung anong mga paborito niyong posisyon. Either, okay, ito, sandali missionary, okay, ayan, dog style, okay, woman on top, okay, spooning, so spooning, yung parang kutsara tinidor, ganyan, di ba? Oo, yan. Spooning. Pero siguro ang spooning, kaya magkaiba to dahil yung parang pag natutulog, Dok, yung parang nakahiga side to side, no? Ganon. Parang gano'n. Parang nakahiga kayo on your side. Yan, spooning. Standing. Okay, ayun pa. At saka standing. So, mamili kayo kung ano yung mga gusto nyo doon. At malalaman nyo kung ano ang personality ninyo based sa paborito nyong sexual positions. Ayan. Okay. Sige, pwede kang dalawang sagot doon. Pwede. Sige. Kasi baka yung iba-ibang posisyon sila or parang may dalawa o tatlo silang tama. posisyon. Pero yung iba naman baka isa lang talaga, di isa lang po piliin nyo. Ayan. So, mag-text kayo kung ano yung mga gusto nyo posisyon. Okay. Etong tanong natin, Doc. Panggain, Doc Banin. Naku naman, 2012 pa ito. Sige, pag magbigyan natin, Doc. 2012, red blood cells 1 to 3 HPF, white blood cells 0 to 3 HPF, few bacteria, reaction pH 5, gravity 1.03. Resulta po ng urinalysis. Wala po ba, Doc, UTI? Aba, 2012, 2016 na ngayon. Doc. Naku, malay natin, baka kayo inagbago na. Oo, naku, baka hindi natin alam kung tumaas o bumaba o ano nangyari sa inyo. So, 2012 pa yung ang the best niyan gawin. Kung hindi man sa amin makapagpacheck sa Quantum, sa clinic, pwede po kayo magpa-urinalysis para po updated naman. Kasi yung pong urinalysis dapat, sir, at least every 6 months. Yung po pagpapacheck. Kung 2012, baka kamusta naman? Baka binabalisaw-saw na kayo ngayon. Kasi matagal nang masyado yung reference natin. Mukhang hindi na recent. Tsaka yung UTI, Doc, kasi parang yung UTI, minsan meron ka, pero minsan nagagamot namang mag-isa ito, minsan diba? on and off yan. On and off. Depende sa inyong kalagayan, saka depende po sa mga intake ninyo. Pero the best po na malaman natin yung condition, na magpa-check po kayo or magpa-laboratory po kayo para po meron pong updated. Kung hindi naman kayo ay nasa Manila lang, in-announce ko po Friday and sa Sunday. Nasa Star Wars po ako. Pero kung makakahabol kayo dun sa Pancrest, pwede rin po na Sabado. Yan, okay. Pero Dok, sandali lang. Kasi alam ko, mas prone sa UTI ang babae, hindi ba? Pero bakit sa lalaki? Anong dahilan kung bakit nagkaka-UTI ang lalaki? Kasi minsan, depende rin sa pag-intake ng mga matataas sa yung salt deposits, yung mga salty foods. Yung mga processed foods. Minsan, may mga, yun din ang nagiging dahilan minsan sa mga lalaki. Ng UTI. Pero bihira naman. Hindi naman ganon. O di kaya maliban na lang kung may mga bacterial infection o di kaya may mga initial, may mga initial isang UTI indicator yun. Pag may mga sexually transmitted, mga STDs na yan, initially. Kaya yun, dapat titingnan pag sa lalaki. Sa babae kasi parang regular na normal pag ganon. Ang nangyayari. Ayan, okay. Eto, sabi naman ni Joe ng Taytay, Panggain, Doc, ang resulta ng SGPT
5. U over L. Masama ba yon, Joe ng Taytay? Actually, ano yan medyo bumuborder na yung, yung kanyang talaga? caliber, medyo bumuborder. Hindi rin, masama talaga pag tumaas lalo. Kasi siyempre, alagaan natin yung ating atay. Kasi yun na nagsasala ng mga pagkain, ng mga marurumi, toxin. At yun din na nagsisignan sa katawan natin para mag-produce ng mga biochemicals, and then plus yung mga enzymes na kailangan ng ating katawan. So, anong dapat gawin, Doc, kapag ganun, pag border? Pag border, kasi ganito, di ba, ang liver, sabi nga nila, kahit meron ka nalang konting liver, kasi nagre-regenerate ang liver. So, pag ganyang mataas na ang SGPT mo, anong dapat gawin? Ay, siyempre, dapat i-reduce mo rin yung mga intake ng mga fatty foods, kaya mga processed foods. Tapos, check mo rin yung mga, baka may mga maintenance medicine ka, baka matataas masyado, or yung mga antibiotics, so i-check mo din yung mga ganoon. Importante yun. Kasi mahirap mapuno yung atay. Or kaya naman, baka naman ikaw ay heavy drinker. Kailangan mo, i-check mo din yun. Or kailangan mo talagang mag-decide ka na mag-withdraw. Oo. Yung detox, Doc, makakatulong yan para dun sa Yes, para yun na one thing. Kasi kung hindi nakakapag-cleansing, pwede mo turuan yung iyong tulungan yung iyong liver na ma-cleanse. At least doon, para nag-detox ka regularly, about 70% ng basura ng katawan mo, pwede lumabas mga toxins, lalo sa major organs. Okay, ito. Sige, siguro bagong listener natin ito, Doc. Ma'am Ruth at Doc Bunny, good evening po. Tanong ko lang po tungkol sa Krebs. Ano po ang mga benefits katoto ng Dumaguete City? Dumaguete City, ang layo. Oo. Pag tinignan nyo lang po yung Facebook page, meron na po nung summary. Unang-una, syempre, yung metabolism, yung ating pag-convert ng ating pagkain ay tinatama po nun. Pangalawa, pwede po siyang tumulong sa supply ng ating mga vitamins at saka minerals na kailangan ng katawan. Of course, pinagagaan ang ating pakiramdam, pinabababa ang BP, tinutulungan mag-level up yung sugar level natin. At of course, binibigyan tayo ng karagdagang resistensya, lalo kung tayo ay mga nagtatrabaho o marami tayong ginagawa. At of course, siyempre, pinaliligaya ang gabi natin. Yung po yung mga additional na epekto at benefits sa atin. Ayan, okay. Eto, Doc, ito yung nag-message sa atin. Nagpa-check up na siguro ito sa iyo, Doc, Si Mang Jorge Abundo. Ang sabi niya, okay ang Krebs. Sabi niya, okay po ang Krebs. Nawala ang frozen shoulder ko na masakit. Sabi niya ganun. Pero si George Abundong, mukhang nagpa-check up sa iyo, Doc, kasi sabi niya, maganda nang magpa-check up kay Doc Bunny. Nabawasan din ang mga maintenance medicine ko. Mura lang daw. Gusto niyang makatulong, kaya sinasabi niya sa lahat. Yon. Yan po ang pwede nating maging advocate. Hindi naman kailangan yung maging medical professional. Pero kung kayo nanggaling sa amin, may maganda kayong balita. Sa kabigan nyo, kakilala nyo, mga kasama nyo sa opisina, or kahit po, tulungan nyo din kahit kaaway ninyo. So, hindi naman. Tama. Kasi, baka katulong kayo kung kayo may sama pa ng loob. Baka mapatino ninyo kasi gumagala. Kasi baka naman matungit yan dahil po may dinaramdam. Pero kung matulungan nyo, baka iba ang maibigay sa inyo, lalong bumait. Yan. Tsaka ulitin natin, lalong-lalo na yung mga tagapakinig natin, ganito po. Kung meron kayong kakilala na matagal nang nagme-maintenance medicine para hindi na po sila madialysis, i-refer nyo po nyo sa kanila, i-recommenda nyo yung Krebs, tapos magpatingin po kay Doc Bunny para mabawasan, kung di man totally mawala yung mga maintenance meds. Correct. Ayan, okay. Eto, Doc, ito si Rick ng Cavite. Actually, ito yung unang tanong niya nung mga nakarang araw. So, umiinom siya ng gamot sa kidney. So, bumili na siya ng Krebs, pero ang inom lang niya sa gabi, pero may sakit siya, may gamot siya para sa kidney. So ngayon, ang ginawa niya, Doc, bumili ako ng Krebs para sa 20 araw, isa sa umaga, isa sa gabi. Pero itutuloy pa rin ba ang iniinom kong gamot sa kidney? Okay lang ho ba ito? Sabi ni Rick ng Cavite. Ay, wala naman po problema kasi kung baka matagal na rin kayo iniinom sa kidney, hindi nag-i-epekto. Ang maganda pong gagawin ng Krebs kasi dahil sinusupply at saka functional medicine po yan. So, tutulungan niya po yung iniinom ninyo
na ma-absorb at ma-function mabuti. Tapos ang importante, after 20 days, check natin, baka maayos na, baka pwede nyo na po magpagawas at saka ayusin na natin yung medication ninyo. Meanwhile, pwede pa naman po muna. Oo. So, ibig sabihin, Doc, sa kanya, so isubukan niya muna yung 20 days, and then after that, i-check up mo, kailangan ma-check up mo, Doc, ano? Kailangan ma-check siya para at least malaman natin kung nag-i-epekto pa ba iniinom mo. Baka naman kagaya ka na ibang pasyente namin ay parang natatakot, pero 20 years na umiinom, wala naman nangyayari. Kaya na uminom ng Trepsi, maayos na. Ayaw namang ibitawan yung kanyang maintenance. Ayos na eh. Diba? Para bang, ano ba yun? Ang bago mo lang namang ininom Trepsi at yun na nagpababa. Tapos ayaw mong bitawan yung dapat mong bitawan. Nakuputang na looban, ng mga maintenance medicine. Ayan. Kasi, dapat po, ang isipin natin, syempre yung side effect ng synthetic medicine. Pangalawa, yung kabawasan na mababawas sa ating budget na hindi na tayo gagastos ng ganung kalaki. And of course, pangatlo, yung masisira sa ating katawan in the long run. Kasi lalong dumadami at dumadami yung ating pong nararamdaman. Kaya sa papaunti yung nararamdaman natin. Ayun. So, kasi ito ulitin lang natin, ano, ito yung yung na-discuss namin ni Doc Bunny. Di ba, Doc, ang sabi mo noon, kapag kayo ay niresetahan ng para sa BP at para sa sugar, kasama na doon niresetahan ka para sa creatinine mo. Dahil sigurado na yung mga maintenance mo sa blood pressure at sa sugar, tataas din ang creatinine mo. So, dumadami talaga yung mga maintenance. Inaabangan na nila. Inaabangan na nila yun. Or yung iba naman, nakakaligtaan, pero pagbalik mo, talagang bibigyan nila kasi alam nilang tumataas yun. Alam naman nila yan eh. Alam naman ng mga regular medicine. Kaya, ingat din po kayo. Kayo din po ang magdidesisyon para sa inyong sarili. Pwede po kayo magtanong. Wala pong bayad yun. Tama. At saka ang Krebsi, ang parang gusto nga natin gawin, ang Krebsi, ito na yung pinaka-maintenance ninyo. Maintenance multivitamins ninyo. Maintenance functional supplements. Hindi ba kayo natutuwa ng supplement lang ang iniinom ninyo? Ay naku, dito sa akin, marami akong pasyente na pag dito sa Laguna, pag yun talagang yun na lang binibigay ko, naku, halos lumukso pa tuwa. Kasi alam nila, wala nang, yung bang iniinom nila, napakaramdam nila na hindi lalo lumalakas. Ayun, yung isang case ng frozen shoulder. Minsan yan kasi, dahil sa kainom din ng maintenance, so naiipon din lang, napupuno na pala yung bato, yung atay, or even, minsan nagkukos din ng clog sa mga arteries o sa mga veins. Kaya namimigas na yung mga ugat, yung mga nerves natin. Kailangan medyo masupplyan ng tamang mga B-complex, yung mga ganon, saka yung mga other microminerals na kailangan para masigla yung ating daloy ng dugo. Importante yon. Basta ang importante lamang po na matandaan ninyo, hindi na po kagaya noon na pag sinabing kapag ikaw ay pumalo ng 40, 50, parang talagang isulat mo na sa bato, itaga mo sa bato, na ikaw ang may maintenance medicine hanggang sa ikay mamatay. Hindi na po totoo yun. Reversible po ang mga sakit. Maliban na lang kung kayo nagdadialysis, yan po talaga ay wala pa po siguro nagbibigay ng assurance kahit sino po. Pero yung po mga sakit natin, yung mga degenerative disease, pwede pong ma-reverse yan sa tamang turing ng ating katawan, pagkain, at tama pong yung ating lifestyle. Yun po ang sinasabi natin. Ayan, okay. Ito si Rosemary Castañeda. Doc, ito talagang, palagay ko itong si Rosemary, user na natin ito, Doc. Pero ito ang tanong niya, Doc. Tanong ko lang kung anong pwedeng pampahid sa shingles? Kasi masyadong mahapdi po ang pakiramdam. Napainom ko na din po ang asawa ko ng Krebsi. Nagkaroon kasi siya ng UTI. Tapos yon, ang lumabas sa may balakang niya, may tubig na parang paltos sa balat. Umpisa mapula, tapos nagkakaroon ng tubig. Ano kaya daw yun, Doc? Yung sa balat niya, actually may picture siyang, ewan ko lang kung ma-open mo yung Krebsi Facebook page, si Rosemary Castañeda. Meron siyang meron siyang ipinakitang, shingles daw. Oo. Actually, kasi minsan yung pag may mga tubig-tubig, minsan epekto rin yun, alam pag namamanas. Oo. So, gano'n. Pero kung ano ba parang, kasi iba tawag nila parang mamaso.
na type na pag mahapdi talaga yun. So, dapat nga yung liniment natin. Oo, pwede yun. Oo. Try niyo po kasi available pa naman po yun sa mga Mary Curie Drugstore. Hindi kaya sa amin, meron po kaming ganon. Ayun, Liniment. Oo. Tapos, wag niyo pong babasain kasi lalo pong, na titrigger yung pagbabalat. Opo, no? Ayan, okay. Nako, ito magandang tanong ito. Sabi niya, hello po, good day. Pwede po bang magtanong sa inyo, wala po bang side effect itong Krebs at pwede po ba sa 11 years old? Problema, hindi nakakapag-concentrate sa school at laging late matulog kahit anong vitamins na pinapainom ko. Second po, yung isang anak, 16 years old, may allergy po sa katawan. Pwede rin po ba sa kanya laging dry ang skin at laging nangangati? Eczema yata ang tawag ng doktor. Marami na akong dream sa akin. Ganun, ano kayong dream sa akin? Ask ko po yung pwede sa kanila, ito sa age nila. Maraming salamat. Hope mabigyan ninyo. Ayan, sige, Doc. Ayan. Yung 11 years old, pwede po yung syrup sa kanya. Oo, kung hindi nakakatulong ako, marami kami mga batang ganyan na problema na magulang na hindi natutulog kasi nagpupuyat. Siyempre, may mga gadgets, may mga kung ano-anong nilalaro. Ayan. So, pwede po yan sa kanya. So, syrup po ang pwede pa din sa bata. Yung 16 years old, naku, pwede na po yung capsule. Kahit po 1 capsule a day lang. Naku, maganda po siya for respiratory problem. Saka kung may mga eczema, saka yung po, kasi dry skin, kasi that means hindi po nagmo-moisturize. So, wala pong tamang supplementation yung inyong anak, wala pong tamang vitamin C, wala tamang vitamin E, kaya kailangan niya po yan. Kahit 1 capsule lang po kung 16 years old na yan. Couple din po yan ng tamang pag-inom ng tubig at saka dapat natutulog ng maaga. At of course, dapat kahit napapawisan din po kahit paano. Nakakapag-exercise. Oo, sandali. Taga-saan ba ito? One mutual friend mo na pala ito eh. Kung Aling Elisa, kung friend mo naman si Doc Bunny, mag-text ka na sa kanya, magpakonsulta ka na. Oo. Ay, Doc, meron pala ako ipapalala sa'yo. Yung sandali, sino ba ito? Sandali ha. Nag-message na ba sa'yo si Sampaguita Lutao? Yung taga-Ria, taga-Kuwait. Ay, oo, nakausap ko na siya. Okay, good. Oo, nagkausap na kami. Parang nagkaroon na kami ng consultation. So, binigyan ko na siya ng mga advice. So, alam na niya yung gagawin niya. Ayan, okay. Ayan. So, medyo masaya na siya kasi may nakakausap na siya. Actually, marami ako nakakausap. Kahit si Miss Grace, si Miss Chona. Sabi nga nila, nagpapasalamat. Kanina sinasagot ko nga kasi nagpapasalamat sila kahit hindi ko sila kilala. Nag-message sila ng mga problema nila ay sinasagot ko. Basta naman po tungkol sa medisina at problema ninyo. Huwag lang po problema sa pera at bloodline. Wala po akong maisasagot doon. Aray ko. Bigla ako nasamid doon. Aray ko. Opo. Ayan, so, wala po akong sagot sa cancer sa bulsa. At saka sa love life, love life, opo. Para-pareho natin problema yan. Baka mamaya, pag ganyan din niya, pareho lang kami ni Doc. Pag si Doc ang tinanong mo, baka sabi niya, hiwalayan mo, tapos. Pero kung tungkol sa inyong mga problema sa inyong katawan, sa kalusugan, at paano pasisiglahin ang inyong kalusugan, pwede po namin i-advise siya. Pwede po kanyo po ako i-friend, tapos sabihin nyo may concern kayo. Sa message po, para po kayo nasasagot ko ng Tapos kung mabibigyan nyo ako ng content history, mas mabuti po kasi para itatama natin ng mas maaga. Ano po? Ayan, itong si Elisa Kalomot Filinski, ano na lang to, imi-message na lang natin, sabihin natin, total, friend mo naman si Doc Bunny, itanong mo sa kanya yung mga tanong mo, yung mga concerns mo, di ba? Ganun na lang. Diretso na kayo, Doc. Diretso mo na kasi para, kasi kailangan natin mag-usap. Tapos, alam ko, wala pa siyang proper documentation. Tama. Kaya private yung pag-uusap natin. Ayan. Okay. Doc, ito lang muna bago yung mga distributors natin. Alam natin ang isa sa detox na maganda din. Maliban sa detox, yung available sa Pancreas Wellness Center po yun. Alveo, maganda din yung para sa detox. Doc, di ba? Yes. Yung Alveo. Kung kayo ay, halimbawa, punong-puno ang inyong mga bago po kayo mag-text. Minsan kasi may nagre-reklamo, hindi po effective yun sa amin yung Krebs or bakit hindi agad
gumagana. So usually, yung iba, bago ko po ipatake ng Krebs, isa kini-cleanse muna natin. Kung hindi kayo makakapag-detox sa food detox ng aming mga centers, pwede po kayo mag-take muna yung Albeo, kahit po 25 ml a day before breakfast, para po nakikleanse yung inyo. Tapos, after 20 days, maubos po yun. Pwede na kayo mag-start ng Krebs kung kayo nanggigigil ng uminom. Ako nanggigigil lang. Yung iba kasi, sabi na, bakit hindi mo agad ako binigyan ng Krebs? Tinanaman po, masasayang lang. Kung hindi pa po handa yung dapat na tulungan noon, at marado lang, ay baka sabihin nyo, bakit Dok, sa buwan na ako, 2 buwan. Kasi nga po, hindi po nalilinis. So, minsan, stages po, or cycle po yung ginagawa natin sa inyo. Ano po? Ayan, okay. Maliban daw dito, Doc, may tinatanong, ano daw ang herbal na pang-detox sa atay? Salamat po, sabi ni Sony. Ayun, yun po na pong yun, sabi ko nga, Albeo, kung hindi naman po, at kung kayo ay malayo at wala kayo available na Albeo, mag-prepare lang po kayo ng juice. Nagpapagawa po ako ng 40 na juice, yung pong carrots, cucumber, celery at buko. Yun po, pwede nyo pong gawin, i-blend nyo po yan, i-juice nyo kahit once a week, pwede nyo pong gawin yun para sa inyong early detox po ng inyong liver. Pero dapat po regular yung gagawin kasi nga po, juice po siya, so hindi nyo naman po yung extraction, so hindi po talaga totally 100%. Kaya matagal po na proseso din kung once a week lang. Ayan, okay. Sana natanong namin na Sony or Sunny ang iyong mga nasagot namin yung tanong. Okay. Doc, yung ating mga distributors? Yes, para po dun sa mga naghahanap at nagtatanong at para po dun sa mga kanina mga dalawa sa aking mga nagtatanong ng paano maging distributor. Ito po yung mga numbers na pwede niyo po i-text o tawagan niyo po. Kahit naman po wala ako sa clinic, sa Star Mall, pwede po kayo pumasyal kasi alam po ni Lani, ni Paolo, ni Jan, kung paano po yung regulasyon ng pagiging distributors. Ano po? Ayan, kasi meron po kayo pinipil-upan na mga parang personal information para alam din po namin kung saan area. Minsan pinapayagan po namin kung ang area ninyo ay doon sa area na yun. Basta provided within certain group lang po. Diba? Kasi sa opisina, o di kaya sa asosasyon lang po ng senior citizen. Ayan, kasi po ina-announce namin para po sa pangkalahatan po ito. Ano po? Ito po yung mga numbers, 0939-134-1785 o di kaya po yung 0922-274-3424 o di kaya po sa landline, tawag po kayo sa 358-2456. Kasi dito po sa Laguna, sa Wellness Center namin, kay Tita Julie, meron po. Santa Cruz, Laguna po ito. Santa Rosa po, kay Tita Amor, kay Tita Bioli. San Pedro po, kay Mang Amado. Sa Batangas, kay Mang Cesar. San Jose, kay Elsie. Cavite City, kay Tess Suarez. Sa Molino, Tubacoor, kay Tess Reyno. Sa Dasmariñas, kay Mildred. Sa Nai, kay Gina po. Sa Rizal po, Montalba Rodos Pharmacy. Sa Antipolo, kay Mike at saka kay Ann Agustin. At sa Pancras Wellness po, sa San Roque, ayan, area po, ayan, Kainta. Sa Bulacan, San Jose del Monte, kay Silvia. Sa Bukawi, kay Imelda. Pampanga, Mabalacat, kay Nelson. Pangasinan, Murugos, ay Mary Jane. Sa Nueva Ecija, sa Hain, kay Tita Yoli na marami uliita. Sa Metro Manila po, Pasay, sa Malitay, kay Dennis. Marikina, kay Julio. Sa Makati, Tembo, Lino po. Bangkal, kay Belet. San Antonio, Dines, William Yao Jr., sa Mandaluyong Plainview, kay Mang Lamberto, San Rafael Benny, Parañaque, Las Piñas, kay Tita Beng, sa Pasig, Manggahan, Angelita, Pinagbuhatan, kay Jael, sa Pasig, Kainta, kay Tita Dang, Santolan, Celestina Boncay, Quezon City, Aurora Cubao, Tita Baby, Banahaw Street, Ana, sa Project 2 and PUP, kay Tita Perry, sa Farmers Cubao, kay Tita Jojo, Veterans Village, kay Jules, Araneta City Avenue, kay Wellington, Caloocan, Camarin, kay Tita Telma, Malolos, Bagong Barrio, kay Mang Eddie Boy, sa Tirona, Bagong Barrio, Bonifacio, Bagong Silang Totoy, Valenzuela po sa Isla, kay Tito Lito Wenceslao, sa Tida Leon, Nerissa Montera, sa Malabon Longos, Resti, Balina Area, San Andres, Lady M, Tondo, Joji Albino,
Ricardo Tondo, kay Tita Feli Villanueva. Ayan. Okay. At ulitin Oo. lamang po natin, kapag kayo po ay maghahanap sa Mercury, ang spelling po ng Krebs ay KREBBC. Isulat po ninyo sa isang papel, ibigay ninyo sa pharmacist ng Mercury. Pag sinabing wala silang stock doon, pakisabi po, pakitingnan sa computer saan ang nearest Mercury branch na meron para hindi kayo masyadong maghanap. At para Yes, dun sa mga po. nakikinig sa atin sa probinsya, huwag po kayong magsawa na mag-order, magtanong palagi sa Yes. Mercury branch ninyo dahil ganyan po nagsimula na dati po konti pa lang po ang mga branches na nagkikerry ng Krebsy. Ngayon marami-rami na po at marami na rin pong marami ng boxes. Dati pa isa-isa lang. Ngayon dumadami na po dahil sa patuloy nilang paghahanap ng Krebsy. Kaya wag lang kayo Ayun. magsawa. Ayan. At saka kung halimbawa ganun din kasi sa mga probinsya dahil siguro kahit marami na pero parang gusto pa rin natin, Dok, 'di ba? Para bang hindi na sila kasi ganito, Dok, lalo na sa mga probinsya, parang hindi naman parang dito sa Metro Manila na kada tumbling mo may Mercury, 'di ba? Yes, Sa probinsya oo. hindi. Parang kailangan mo pang pumunta doon sa bayan, sa poblasyon para makabili. Oo. So, Correct. ang maganda kung halimbawa kayo po ay nasa baryo, parang sa lugar ninyo, kung gusto niyo mag-distribute, marami po Oo. kayong magiging mga kliyente kasi malalayo po yung mga Mercury Drugstore sa mga probinsya. Ayun, oo. Tawag lang po kayo, mag-text. Kasi hindi naman po mahirap mag-distributors. Wala po mga membership fee, wala po Oo. kaya. Except yun po lang talaga, you just pay for the 4 boxes and Yes. you'll get 1 free. Yun na Oo. po yung inyong profit doon sa Yan. pagiging distributor. Tapos, lalo na kung malalayo, naku, kailangan po natin kasi marami po naghahanap. Oo, marami naghahanap sa mga malalayong lugar. Okay, ito na. Ito na ang mga sagot, Doc. Sabi niya, good evening, Pangga. Ang paborito kong posisyon ay nakatihaya na magkadikit ang paa. Okay? Nakatihaya magkadikit ang paa. So siguro parang yung paa niya, parang nakadikit siguro sa chest ng kanyang partner. Kasi feel ko kasi ay sagad na sagad. Yan. Si Ayun. Ana ito ng Caloocan. So, si Miss Sagad. Ayan, okay. Ngayon, ito naman. Good evening, Pangga. Doc, ang gusto kong posisyon wala dito nakalagay na 69. Oo. Baka, Oo. wala dito nakalagay na 69 eh. Oo nga, no? Sige. Baka hindi po kilala yun. Oo. Baka wala ganun personality. Oo nga. Pero mamili kayo kasi hindi kasama eh. Kung sakasakali maliban sa 69, ano ang gusto niya. Okay. So, Sige. eto naman. Ang isa naman, sabi niya dito, gandang gabi. Ang common position, sandali ha. Common position lang gusto ni misis ko pagkatapos ko siyang lengguahin. Pag minsan lang namin gawin yung siya ang nakaupo sa akin okay. Habang siya nagbe-breastfeed. Ano ba yun? Hindi ko kasi alam kung paano tatagalugin, Dok, eh. Kaya kung paano bibigyan, yun na. So, si Mr. ay na. nagbe-breastfeeding. Yan, ayan. Oo. Pero madalang lang po yun. Boring talaga, kaya lang kung talagang ganon. Respeto ko na lang kung ganon lang talagang type niya. Thanks po. Huwag niyo na lang po bagitin ang name ko, madam. Sige, hindi ko na binanggit ang Okay. pangalan niya. Baka nakikinig si Mrs. eh. Sabi niya ganon. Oo. Boring kami. Ay, Kawawa nasa naman. kulay, ibang posisyon mag-try kayo. Hindi, meron nga dito, Doc. Papasadahan ko ng konti para sa'yo na nag-text. Okay, ito na. Missionary position. Kasi siya missionary siya, di ba? Ang missionary ay parang sex 101. Ito yung itinuro sa atin kung paano ibig sabihin lang parang itinuro. Ito yung napapanood natin sa TV, napapanood natin sa sine, mga ganyan. Yan yung Okay. very common. Very common, oo. Although this position is a classic, ang missionary man daw, Doc, ay may konting insecure. Ay, ganon. Oo. Ganon ba yun? At nangangailangan ng reassurance, kaya gusto niyang nakikita yung kanyang partner na responsive. Okay. Ang nagsabi niyan ay si Dr. Ava Cado
sex therapist at author ng Neurolovology. Yan. Okay. Ang ibig din sabihin nito, gusto nun ni Mister na siya ang may control habang nagtatalik. Kasi kapag nasa missionary position, siya ang nagkocontrol ng driving power. Lahat siya nagkocontrol, di ba? Ng lalim, ng bilis. Ayun, oo. So, since the position finds both people face-to-face, merong intimacy. Pero, so ibig sabihin, kasi pag nagkakaharapan kayo, di ba, mukha sa mukha, so intimate yung position na yon. Pero, dahil sa sobrang napaka-basic nito, ang sinasuggest nito yung guy ay maaaring hindi siya confident about other moves in his arsenal. It's romantic but not very adventurous. So, pwede rin natin sabihin, Doc, na ganito, ang mga babaeng mas gusto niya ng missionary position, ay pwedeng ganun din. Kumbaga, wala siyang kumpiyansa sa sarili niya na mag-acrobatic. Correct. Kasi okay na sa kanya yon. Okay na sa akin. Okay na gano'n. Parang, wag mo na kung paano yun, kung ano na pang posisyon dyan. Tama na ito, pwede na ito, ganyan. Ayaw na yun ang komplikasyon sa buhay. Yes, ayaw ng komplikasyon. So, doon sa nag-text sa atin, maaring ikaw hindi ka ganon, pero pinagbibigyan mo kasi ang misis mo. Yung misis mo ang wala siyang kumpiyansa na mag-try ng iba't ibang posisyon. Siguro kasi may mga tao talaga, Dok, na ayoko na ng ganyan kasi nawiwirdohan naman ako. Hindi ko alam kung paano, diba? Hindi sanay. Kasi nga yun niya ang nakita natin at nakasanayan. Baka hindi na naituro, so ganun lang. So, kontento na ng ganon. Tsaka parang, kasi, pero sa totoo lang, Dok, kahit ako, no, kasi parang pag napag-uusapan, yung Kama Sutra positions, sabi ko nga, minsan magtalakay tayo kahit isa o dalawang positions every night, eh. Yung mga Kama Sutra, yung ibang mga position doon, para bang, talaga? Bakit ito pa gagawin ko? Ano ba naman? Mahirap ako pa sarili ko. Ano ba naman itong mga position na ito? Correct. Yung mga kung ano nung nakabitin ka na hindi mo maintindi. Yung parang meron pa doon yung parang wheelbarrow. Di ba yung wheelbarrow yung... Ano ba tawag sa Tagalog ng Dok? Ay, yung baguleta. Ano? Baguleta. Yun yung wheelbarrow. Baguleta? Di ba para maleta rin magdala? Yung pala tawag nun. So just imagine. Sabi ko, Dok, just imagine yung posisyon na yon. So, ang babae, nakatukod sa sahig. Correct. Diba? Tapos hawak ng dalawang paa. Hawak ng lalaki yung dalawang paa. Para bang, hindi, kunyari lang, gumaganang pero, utang na rin, pagod na ako, Correct. Para ka nagtutulak ng sorbetes, yung dirty ice cream. Ayun, tama. Ganun na posisyon nun. Lagyan mo na kiniling. Para malaman na tapos ka na ba? Anong gusto mo? Ube, keso? Ayun, ganun yun. Ayun. So, just go po. Flavor. Okay. Eto, dun sa nag-text sa atin, para ma-switch things up, para maganda ito, kasi wala daw masama. Make sure you take a walk on the wild side. So, ibig sabihin, kung kayo daw ay nakakarating sa rurok ng kaligayahan sa pamamagitan ng ganitong posisyon, yun ang problema. So, kailangan magkaroon ng reprogramming ang sex life. Ito naman pala, so, ibig sabihin, ito, ginagawa niya na rin pala eh. So, woman on top ang ginagawa ni Mrs. So, yun, pwede rin yun. Ayan, okay. So, ito na, number 2. Dog style. Ayan. Sino daw ba ang lalaking ayaw ng dog style? Kasi pala, Dok, alam mo, dati iniisip ko rin to. Bakit pa lahat yata ng lalaki ay talagang gusto ng dog style? Eto pala yung Dok. A doggy lover taps into his territorial animalistic instinct as king of the jungle. Kaya nga dog style, puro kahayupan yan. Yung animalistic lalabas. Puro kahayupan talaga. Hindi, pero Dok, ito nga, Dok, di ba ang sinasabi nga nila kung bakit nagkaroon ng missionary position, bakit yung missionary ang tawag? Kasi talaga in the olden days, as
Kasi di ba ginagaya lang natin ang position Oo. sa nature. So ang nakikita nating nagsisex, wala naman tayo nakikitang sex in nature ng mga hayop na nakadapa. Lahat naman sila dog style eh. Oo, correct, So correct, yun ang correct. ginagaya, yun ang ginagaya ng mga primitives nung mga natives nung unang panahon. Nung dumating yung mga missionaries, doon nila nakita yung ganong klase ng style ng pagtatali. Oo. Kaya ang tawag doon naging Kailan missionary magkaharapan position. na. Yun. Oo, Kaya naging tawag doon ay magkaharapan. missionary kasi unang nakita yung Oo. posisyon na yun sa mga misyonaryo. Ayun, Oo. okay. Pero karaniwan Ginagawa. talaga dog style. Kasi pala, Oo. kapag dog style, yung lalaki parang I'm king of the jungle dito sa I am in control. Yan. Correct, oo. correct. Submissive yung babae doon. Yun. Pero Doc, eto pala, ang sabi niya, ang mga lalaking gusto ng dog style, merong takot sa intimacy and generally unromantic. Oo. Kasi nakatalikod yung partner mo, Yes. paano ba yung romantic nun? Oo, hindi mo siya Hindi nakikita, ba? di ba? Oo. Maliban na lang kung halimbawa nakaharap kayo sa salamin para nakikita ka. Yan. Oo. Di kaya kung makabalik sa sinisi na paikot. Yung leeg, baka naman yung ima. Baka magkaroon yun ng broken na, no? Kaya nga, para bang, para bang, Bukas. di ba doon kasi napaka ano nun, ang tawag doon, napaka awkward, no? Di, ganyan na, no? Oo. Kasarapan na, no? Ganyan, tapos biglang, Oo. aray ko, ano ba ginagawa? Bukas, nako, pala kaya pala may stiff neck. Ay, Steve. Yan na nga ba? Ano nangyari siya? Yan na nga ba sinasabi ko? Ano kasi pinagkagagawa mo? Pinaiikot, biglig ko. Nalagyan yung leeg. Ayun. Nako. Ayun. So, at saka kasi, ang ibig sabihin pala kasi, kapag dog style, hindi, ayun, after sabi, you probably don't go for rear entry because you want to whisper sweet nothings in her ear from behind. Ibig sabihin sa naman na, di ba, hindi ka naman nagdo-dog style para meron kang, para bang, I love you, gaganyan ka habang ginagawa mo yun. Wala namang ganun eh, di ba? Ayan. So eto, para mabago naman, you can get the deepest penetration from this position, but what you earn in depth, you lose in intimacy. So, to make up for it, kailangan mag-spooning kayo every now and then. So, ang pagpasok nyo ay sa likuran din, pero kayo ay magkayakap, niyayakap nyo si Mrs. dahil kayo ay nakahiga, na naka-side nyo kayo. Yun. Okay, so yun yun. Ayan. Woman on top. Ayan. Ang kagandahan daw ng posisyon na ito ay maraming iba't ibang, nako, eto pa, isa pa tong posisyon na ito. It's all up to her. Kasi meron Doc na, okay, merong woman on top na ang babae ay nakaharap sa lalaki, di ba? Oo. Merong woman on top na yung babae nakatalikod sa lalaki. Para, ano ba to? Paano ba to? Merong woman on top na parang nag-helicopter, merong pasay, merong paano, umiikot-ikot. Ano ba? Ito pinapahirapan ko lang ang sarili ko. Parang, minsan talaga, Doc, di ba? Para isipin mo, bakit ba ginagawa ito? Para saan ba ito? Correct. Bakit ba pa iba-iba ito? Ay, kaya pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Men who love their women on the saddle are likely concerned with pleasing their partners. Yun pala yun. At ang sabi ni Dr. Cadell, sabi niya, itong move na ito ay nagpapakita na ang lalaki ito ay may kumpiyansa sa kanyang sarili enough para maging submissive. Pero pwede rin siyang maging dominant when he enables her to reach her orgasm with deeper penetration. Ayun. So, ibig sabihin, ang mga lalaking gusto ng woman on top, pero sa totoo lang, kaya gusto ng lalaki woman on top para nakakapahinga sila sa pagpapump. Sinapagod na. Kasi napapagod na. Ikaw naman. Ikaw naman ang magtrabaho. Gusto mo, puro sarap eh. Ikaw naman ang mag-pump. Ayan, para hindi naman pagod. Yan. So, yun daw yun, woman on top. Okay, next. Sabi dito, spooning. Okay. Given that spooning is most often associated with cuddling and sleep, hindi daw nakakasurpresa na itong super intimate position ay ginagawa ng mga lalaki na merong soft spot. Yung pala yun doon. Oo. Pero wag nyo
iisipin na palibasa, parang baka isipin nyo na parang lelembot-lembot, lalambutin, hindi. Sila kasi, ang mga lalaking ito ay passionate and eager to please their lover. Okay. Yun pala yun. So, pag si Puni, medyo siya, passionate lover siya. Oo, passionate lover. Yan, okay. Etong huli, standing. So, ito naman, nakatayo, halimbawa, nakatayo sa front door, sa kitchen counter, sa shower, o kaya nakatayo anywhere but the bed. Ang mga lalaking gusto ng posisyon ito yung mga adventurous. Tapos are often turned on by the idea of being naughty. The standing man is a mischievous lover who gets a thrill out of getting caught and wants to have as much fun as possible with little regard of the consequences. So, ang mga lalaking mga gusto niyang palaging nakatayo ay mga adventurous daw na mga lalaki yon. Kasi iba-iba yung position kung saan-saan. Yun na nga, kasi pag nakatayo. Iba yung location. Pero isa pa ito sa mga napakahirap na lalo na kung nasa shower ka, mamaya madulas pa kayong dalawa. Kaya nga. Wali ka, nasa kitchen kayo, meron kayo makakilo nung sa kiniwasin. Correct. Tugas-tugas pa ka. Kung ano pa mangyari. Ayan. Ito, sabi dito, Doc Pangga, ang gusto kong posisyon may unan sa puwetan, nakasampay ang binti sa balikat ng mister. Ang tawag ko po sa ganyang balikatan. Yan, very deep penetration din yan Ayan, okay. Ang sabi naman dito, Pangga, salamat dahil ang text ko ang una mong nabasa. Lady Guard kasi ako. Ay, talaga? Gabi-gabi ako nakikinig. Wow! Nakakatuwa naman. Good evening po, Ma'am Lady Guard. Ayan, okay. Sige, basta mag-krebsy ka lang para punong-puno ka ng energy. Pero kagaya nung mga security guy, mga Jaguar na umiinom ng krebsy namin, sila ay umiinom, alimbawa, kagaya mo, panggabi ka, so bago ka matulog, doon ka mag-krebsy. No, Doc, ano? Ayan, okay. Eto, si Tita Dang, sabi niya, good evening, Pangga and Doc. Ang Pancras Wellness Center ay Unit 6, Number 2, Bichoy Street, Corner Beta Street, Midtown 1, Marikita City, in front of Lanaval Chapel at Street across Robinsons East. Para sa katanungan, pwede pong, para sa schedules nila Doc Bunny at Doc Mike, pakitext lamang po or tawagan si Tita Dang, 0932-305-8717. Again, 0932-305-8717 at 0905-200-2217 para kay Tito Dang. 0905-200-2217 kay Tita Dang. Ito naman na, Doc, ang isa sa kapartner ng Krebsy, ang Alveo. So ngayon po, ang Alveo talagang diniplip ko po ang pag-take at saka hindi lang po ako, kahit yung husband ko, pinapainom ko na. So kung tatanungin niyo po kung ano yung ibinigay ng kagandahan ng Alveo sa aking pangkatawan o sa aking kalusugan, super po, no? Magana po yung aking pakiramdam. At nung nagpakuha po ako ng mga laboratory test, yun po ang pruweba. Kapag makita nyo po yung mga laboratory test na nag-normalize na po yung aking constipation at saka yung aking blood sugar na hindi ko in-expect na nag-normal siya. Okay? And then, to the max, no? Yung energy talagang starting in the morning upon waking up. So talagang magaan na po yung pakiramdam nyo hanggang sa gabi na yan maghapon. So dati kasi hindi ko po nagagawa yan, no? I got easily tired kasi nga nawalan ka na ng imagine 5 reproductive organs, no? Nag-undergo ka ng major operations like tinanggal na po yung mattress mo, 2 fallopian tubes, 2 ovaries, so what will you expect? And then lately, tinanggal pa yung thyroid gland, so what will you expect? Talagang low-bat ka dyan. So ngayon, amazingly, actually, 4 jiggers ako in a day. 2 jiggers in the morning, then 2 jiggers in the afternoon. So wala na po akong nararamdaman ng pagod. And then yung lakas ko noon, na ibalik ng Alveo. So yun po ang pwede kong masabi sa inyo na kaya nga gustong-gusto ko po sa inyo na kayo dyan na may mga health challenges,
bakit hindi nyo po itry ang Alveo? Napakaganda po ang product. Ayan, Doc, saan available ang Alveo? Ayan, para po sa karagdagang informasyon tungkol sa Alveo, mag-text lamang po kayo sa 0922-274-3424 o di kaya magsadya po kayo sa amin sa Doc Bunny Nature's Link, third floor po ng Star Mall, Estasyon, Mandarin City o di kaya po sa Panchas Wellness, available din po siya. Another quality product po yan na may Acuna Philippines. Ayan, okay. At Doc, before we go, ano po yung clinic schedules mo for the rest of the week? Alam mo ba, Doc, Huwebes na nga pala bukas? Ay, oo. Naku, napakabilis. So, Di ba parang ganito? Parang nung Lunes, nagprograma tayo. Ngayon, Miyerkules na bukas, Huwebes na! Ayan, oo nga. Oo, magkikita ulit. Ang bilis Ang bilis ng panahon! Correct. Oo. Yan, pahapon ko lang sila Maris, nagko-conference sila ngayon. Yes. Sila Ari, sila Jean, sila Alan, at saka sila Mr. Chong. May conference sila sa Tagaytay Highland. Wow, Ayan, sa Tagaytay natutuwa daw sila Highland. sa topic natin ngayong gabi. Ay, mabuti naman. Maraming salamat sa pakikinig. Ayan. Sana, Okay. dapat nagtanungan kayo at nag-text kayo kung anong posisyon ang gusto ninyo. Dapat isulat ninyo kung paano, anong ginagawa ninyo at anong personality. Correct. Ayan. Okay. Ayan. So, Doc, ulit ang Ah. clinic schedule mo. Yes, oo. Bukas po kasi meron akong personal consultation tuwing Thursday po yan. Tapos Friday, Sunday, sa Star Mall po, sa Doc Bunny Nature's Link, dito po sa Star Mall, Estasyon, Mandarin City. Third floor po yan. At Saturday po, balik po kami sa Panchas Wellness para po dun sa second week ng aming leg ng free check-up para po dun sa mga nakapila doon. Of Ayan. course, lagi naman din po available yung mga products din doon sa Panchas Wellness. Alam ko, mag-start kami ng 9 o'clock hanggang po ng 5 o'clock. Ayan, okay. So, ayan, nagpapasalamat tayo kay Engineer Mon Ibanez, Mon. Thank you very much, Mon. And of course, kay Krista de Dios sa pagtawag sa amin ni Doc. And I'll see you tomorrow, Doc. Ayan, see you na tomorrow, Pangga. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ